bakit kailangang magbayad ng mga Pilipino ng maglilinis ng ganyan? Ang kailangan nila, yung pera nila ay you know, ang working class, no, there are one disease away, one sickness away from going from middle class to abject poverty. Eh, One sickness away, magkasakit lang yan ng isang beses, kahit isa sa pamilya niya magkasakit. totoo. Naawa nga ako, no, may isang OFW na lumapit sa akin, nun talagang maayos naman sila, tapos may nagkasakit sa kanila na Oo. talagang Wala. wala na, Benta talagang benta lahat. limas. Limas. Bakit diyaan inilalagay ng gobyerno yung pera? Wala. I think minsan Huwag ninyong kukunin ang perang pinagpagura ng mga totoong nagtatrabaho at bibigay ninyo sa iba. Kung gusto ninyo na magkatrabaho yan, ayusin ninyo ang investment climate sa Pilipinas para may pumasok na totoong trabaho. This is not work. This is theft. Kinukuha ninyo ang pinagpaguran ng totoong working class sa Pilipinas at ibinibigay nyo sa ibang tao at kayo ang bida. totoo. Hindi naman, may batas na yun. At yan damo-damo sa gilid. Alam niyo bang may budget dyan ang DPWH? Grabe, no? May budget dyan ang DPWH. Yung pagtitrim ng mga damo sa gilid. So kayong mga taxpayers, nagbabayad na kayo sa DPWH, magbabayad pa kayo sa mga politiko, sa mga tupad-tupad. Ginagawa lang nilang way para makapag-corrupt. Kagaya nga na sinabi, Yes. yung organizer niyan, may cut din siya dan. May cut din siya. Hindi to trabaho. Diyos ko, pag nanakaw ito, 100%. Pag nanakaw to, hindi to trabaho. Gusto ko lang po kayong mapakinggan, no? Kailangan nyo ipahayag ang boses nyo dito dahil pera ninyo ito. Okay? Pera nyo ito. Ito ang pinagpagura ninyo sa inyong pang-araw-araw na trabaho. 8 hours, yung ibang OFWs dyan, 12 hours per day. Or minsan pa nga more than 12 hours per day. Wala nang tulog yung iba. Okay? Halos matay-matay na. So, hindi ba to nakaka-insulto? Hindi ba to nakaka-insulto sa mga totoong nagtatrabaho? Kayo na working class, ha? Kayong akbayan, okay? At makabayan black, hindi ba ito insulto sa totoong working class? Kayo nagre-represent kunwari ng working class. Hindi ba to insulto? Ha? Ay, may mga umaakyat na. Sandali lang ha, ilibigay ko lang yung link para may mga makaakyat. Yung may mga information pa dyan sa tupad, mga picture, paki-send po sa akin. Okay? Paki-PM po sa akin para ma-feature natin. Dahil meron pang isang malaking katarantaduhan may nagpadala sa akin. Okay? Isa tong malaking pagnanakaw ng pinagpaguran ng mga totoong nagtatrabaho. Okay. 5NH PHN. Okay. Ayan. Okay, pinin ko na po yung link ng StreamYard. Sige, magpapaakyat tayo ngayon. Noel? Noel, nandyan ka ba? Yes, Sas. Hi, Sas. Okay, Noel, taga saan ka at nasaan ka at ano ang trabaho mo? Parte ka ba ng working class? I am originally from Batangas City, but I now live in Davao. So, dati akong OFW sa Singapore.
I used to Oo. work in Singapore for 9 years from 2009 to 2019 or 10 years pala. Hmm. Yung yung tupad na yan at saka yung four-piece, walang walang kwenta yung ano nila, yung anong tawag dito, yung paghanap nila ng mga beneficiaries. Wala talaga yung clear, wala talaga siyang clear na parang sinusunod na galing sa gobyerno. Ang nasusunod Ah, talaga dyan is na barangay. Sila yung mamimili sila ng tao kahit hindi hindi. qualified. Yeah, yeah, alam na natin 'yan 'no. Actually, hindi dun sa qualified or hindi. Ang inaano natin dito is ito ba ay trabaho? Hindi, hindi yan actually trabaho. Parang may isa o dalawang weekend na gagawin yan. Tapos, ang requirement lang nila, magsusuot ka ng t-shirt, maglilinis kayo, magwawalis. Yung parang show lang na magwawalis sa isang kalsada na madumi. Hindi nga Usually po puwede malalapit sa mga... hindi nga po puwede kasi may batas na tapat mo linis mo. Yun na nga. Hindi hindi So, niloloko, bakit ginagago tayo. ginagag ginagago tayo, meron pong batas na ang tapat mo ay linis mo, that is required by law. Ang ginagawa nila, Hello? malapit Uy, usually malapit. 'di ba aminin, hindi ba kayo nakaranas na 'pag madumi yung harapan ng ng bahay mo, may pupunta sa inyong tanod at sasabihin na linisin mo 'yan, Yes. yung hindi ba kayo nakaranas niyan? May ordinansa yan, mga barangay. Ordinance Yes, na tapat mo, linis mo, na uso yan nung panahon ni Cory, I think, or Ramos, na hindi tapat siya mo, uso, linis mo, isang ordinance. Oo, batas talaga batas 'yan, siya, tapat batas. Oo. batas talaga 'yan, hindi siya nawala, nandiyan pa rin 'yan. So ang ginagawa ng Walang mga sumusunod. tupad-tupad, yung mga ginagawa ng mga tupad-tupad, gagawin nila, gagawa ng project, ganyan, eh hindi nga na kita mo tatlo, 1, 2, 3, tatlo kayo. Hindi lang yung picture ng kapatid ko, hindi ko palang nakukuha, pero talagang it's parang ano lang, it's a sham. Ano talaga siya, parang, alam mo yung mediocre na maglilinis-linis kayo, ay tapos na, 1 hour, maglinis kayo, or less than 1 hour, maglinis, tapos, eventually, after a few weeks, meron na kayong suswelduhin, or yung ayuda nyo, darating na. So, it's ano This is siya, theft. This is theft. pinagkakakitaan talaga ng barangay. Ano So, to? Theft. Oh, theft. ninanakawan talaga tayo ng pera. This is robbery. In broad Kayo ba, daylight. pag ganito, mag-hire kayo ng tagalinis, ganyan, 5? Ganyan? Okay. Konti Sige, pa nga yan yung anything mga nasa else, Noel? picture. Yun lang muna. Kapag nakuha ko anything yung else, picture ng Noel? kapatid ko, ano Oo, pa pag bang topic? nakakuha ka, akyat uli. Akyat uli. Ibigay Eh, ko di sa'yo. mapapaakyat I-send na ko ako. sa'yo. Okay. Oo. Thank you, Sas. Salamat. Thank you. Okay. Dito naman tayo kay Dali. Dali, taga saan ka at nasaan ka at ano po ang inyong ganap sa buhay? Hello po, Miss As. Bali, Oh, 16 years po akong OFW sa UAE, and then after that, I said that to myself na, "Ano ba, magfo-for good na ba ako ng Pilipinas?" Pero hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na mag-for good sa Pilipinas para sa family ko. So, we move here ngayon sa Canada. Ngayon, 2 years na kami dito. anong Pero trabaho mo sa Canada, madam? sa Canada, pumasok ako as, ano ako, naging food attendant, crew ako. Pero dati kasi sa UAE, maganda na yung career namin ng asawa ko. Si mister nasa ano siya, oil and gas. Tapos ako naman nasa airline ako. I So, maganda ilang talaga yung kitaan. ilang oras kang nagtatrabaho? Oh my God. Sa ano, sa UAE, siguro 9 hours in a day, pero yung kumbaga parang susumahin is parang mga 14 hours yung
kasama na yung preparation and everything. Tapos yung asawa ko, wala siya talagang day off. Parang more than 12 hours siya nagtatrabaho. Talagang kayod kayod marino kami dun mag-asawa. Tapos sabi nga namin na, anong future ang ibibigay namin sa mga anak namin pag-uwi namin ng Pilipinas kung hindi na safe, wala kang opportunity, puro red Ah, tape, ito puro et corruption. eto Dali 'no, Hmm, ikaw nagtatrabaho kayong mag-asawa ng ganyan ta's makikita mo yung pinagpaguran mong buwis ganyan ang gagawin ng gobyerno. siyempre nakakaano talaga, nakakagalit kasi parang kaya kami ano, kaya nga din hindi namin naisip pa na mag-settle sa Pilipinas kasi sabi ko unfair, magtatrabaho ka ta's yung tax mo makakaltasan ka ng tax, ta's ganyan lang mapupunta. So pinili namin mag-Canada at least yung tax namin dito nakikita namin kung saan napupunta. Kahit na mahirap yung healthcare, yung access dito kahit matagal, wala kaming babayaran. Yung mga Oo, school kasi ko libre, bakit bakit kailangang magbayad ng mga Pilipino ng maglilinis ng ganyan? Ang correct, kailangan nila yung pera nila ay ang working class 'no, there are one disease away, one sickness away from going from, middle class to abject poverty. eh, One one sickness away, magkasakit lang 'yan ng isang beses o kahit isa sa pamilya niya magkasakit. totoo, Naawa nga ako 'no, may isang OFW na lumapit sa'kin no'n talagang maayos naman sila tapos may nagkasakit sa kanila na oo. talagang Wala, wala benta na, talagang benta lahat, limas. limas. Bakit diyaan inilalagay ng gobyerno yung pera? Wala. I think minsan Alam ninyo, I 'wag think ninyong kukunin ang perang pinagpaguran ng mga totoong nagtatrabaho at bibigay ninyo sa iba. Kung gusto ninyo na magkatrabaho 'yan, ayusin ninyo ang investment climate sa Pilipinas para may pumasok na totoong trabaho. This is not work. This is theft. Kinukuha ninyo ang pinagpaguran ng totoong working class sa Pilipinas at ibinibigay niyo sa ibang tao at kayo ang bida. totoo. Eh, At hindi naman may batas nga yun at yang damo-damo sa gilid. Alam niyo bang may budget diyan ang DPWH? grabe 'no, May budget diyan ang DPWH. Yang pagti-trim ng mga damo sa gilid. So kayong mga taxpayers, nagbabayad na kayo sa DPWH, magbabayad pa kayo sa mga politiko sa mga tupad-tupad-tupad nila. ginagawa lang nilang ano 'yan, way para makapag-corrupt. Kagaya nga ng sinabi, Yes, yung organizer niyan may cut din siya diyan, may cut din sila. hindi 'to trabaho, hindi 'to Diyos ko, pagnanakaw ito ng 100%. Pagnanakaw 'to, hindi 'to trabaho. Sad to say, Miss Sas, ang ating gobyerno ngayon ay isang malaking sindikato. Nakakaawa talaga yung mga lalo na yung mga OFW sa Middle East na kinukulong ng amo. Imaginin mo kinukulong, hindi minsan pinapakain, binubugbog, tas yung iba iuuwi ng nakakahon na. Imaginin mo nagpapadala sila ng pera sa Pilipinas sa mga kamag-anak, tapos ganyan mapupunta sa mga tinuturuan Mga nilang walang kwentang trabaho. tsaka minsan Hindi 'to trabaho, hindi 'to ang trabaho po ay nakakadagdag sa mm, ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga grabe OFWs nakakadagdag kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga nagtatrabaho sa yung Metro Aid nakakadagdag yan sa ekonomiya mhm, ng Pilipinas, hindi o ba? So opo. ngayon, itong mga 'to hindi 'to nakakadagdag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano 'to? For a show lang 'yan, Miss Sas. Masabi lang na ano, photo ops lang 'yan para yun nga, may masabi na may program sila, yung Hindi mga nga po ayun na nga, eh. Sige ano, anything else, Dali, kasi magpapaakyat pa ako ng iba. so far yun lang po, Miss Sas. Thank you for the opportunity mapaakyat ako at Maraming salamat, Dali, ha. Ingat ka diyan sa Canada. salamat po. Thank you. Okey po. Okey, eto si Erich Tulfo. Erich Tulfo, Hello po. taga saan ka at nasaan ka at ano ang ganap mo sa buhay? Hello, Ma'am Sas.
Good afternoon Hmm. po. Dito po ako sa OFW ako dito sa Dubai. Bali, architect po ako Okay. dito, Ma'am Sas. May 2 akong anak. May kasama ko siya dito. Kasama ko sila dito. Ako taga Norte Okay. po ako. Taga Abra, Purong Ilocano po. So, Ilocano. Mm. first time ko po umakyat. So, balit, 12 years na po dito. Yung gusto ko, tama yung sabi ni ate, gusto niya ng San Umo pero yung sitwasyon natin sa Pinas, parang ang gulo, ang hirap, di ba? So para ma-enjoy na din sana namin yung fruit of labor namin, pero ang nakita natin sa Pinas, I think hindi pa right time, no? So parang ang hirap umuwi. So, niisip din po namin, Ma'am Sas, no, pag umuwi kami sa Pinas, parang hirap i-sustain yung experience namin dito as OFW. Ano yung insurance, government facilities, mga hospitalities, mga food and transportation. Na-enjoy po talaga namin dito kahit mataas yung tax. Kasi nakita naman namin kung saan napupunta yung mga taxes namin. Nakikita namin, na-experience namin. So, ayun po. Ito ba, Anyway, Erich ba, pag nakikita mo tong ganito, matutuwa ka? actually, Ma'am, nakakainis. Kasi katamaran at kalukuhan po yan tapad na yan eh. Yung idea po is hindi siya mga tuwiran as a middle class na nagbabayad talaga ng tax. Hindi siya productive as well. At nasasayang yung pera ng bayan. Sayang yung buwis ng mga middle class. Kasi especially kami as OFW, no? Actually, yan po, yan ang ubos talaga ng kaban ng bayan. Yung tupad, AX, ano pa ba? Yung iba pa. Yung walang Yeah. katuturan na project nila. Actually, walang infrastructure project yung presidente natin. Tapos yung mga ganitong mga klaseng Ito yung projects project nila. mo. Tupad. Hindi ito kasi, kuya, may batas eh. May batas na ang tapat mo ay linis mo. That is actually a law. Exactly. Bawat barangay Yes, sir. yan. Actually, hanggang kalahati ng kalsada. So, ito yung bahay mo, hanggang kalahati ng front, papunta kalahati ng kalsada. Responsibilidad mo yan. Opo, Ma'am Sas. Pero nakakainis, tingnan mo naman yung nililinisan ni Kuya. 3 4 na dahon lang para makita lang na may photo op sa may ginagawa sila. So nakakainis po. Ito pa Yan pa, tambay lang yan. Tapos kinuhanan lang na magpa-picture para makita lang sa barangay na may ginawa. Tapos may payout na, di ba? Di ba? Malaking insulto ito sa totoong Insulto nagtatrabaho talaga, sa Pilipinas. Opo. Malaking. Anything else, Erich Tulfo? Anything Yun po. else? Isa pa po, Ma'am, ginagawa nilang tamad ang mga tao dahil sa mga ayuda na yan. Yun lang po. And last na po. Ma'am, may bang 3rd year na si BBM, di ba? Tanong ko lang, Ma'am, may mga project na bansa na na-accomplish simula nung siya? Na-aware Ako, wag akong tanungin mo, Erich, no? I don't think so, Ma'am. Kasi kahit man lang yung namin, PRC ID namin, gawin man lang 10 years man lang sana, o kaya babaan yung senior citizen na gawin 55 years old man lang sana, kagaya ginawa ni Tatay Digong, yung 10 years yung passport natin. Kahit yun na lang man sana, Ma'am Sas, yung gawin niya, para ma-enjoy naman sana namin yung may hinulog namin SSS, pag-ibig, contribution, later on, pag tumanda na kami. But, yun lang sana. Anyway po, Ma'am Sas, salamat po sa inyo. Salamat po sa pagsuporta Okay. sa inyo po lahat, Ma'am. Salamat po. Okay. Sige. Thank you so much. Okay, may papakita pa ako sa inyo. Gugupit. Pinadala to. Isa-isang damo. Pinadala to ng Ay, no, tagi-isang damo, ginugupit. Isa-isang damo, nag-aaksela ng panahon yan eh. Ay, ano ba kayo ng damo na yan? Ay, no, blade na gamit blade. Blade tinadamo. Puta. Dili-blade yung damo. Putay, plate mo na lang yan, nagpakala niya, hype na tupad na yan. Oh, nagsiselfone, may nagsiselfone pa naka-open. Blade yung damo. So, nakita nyo yan? Nakita nyo itong Ay, katarantaduhan no, ko? tagi-isang damo, ginugupit. Isa-isang damo, nag-aaksela ng panahon yan eh. Nakikita nyo yan? Ay, ano ba kayo ng damo na yan? Ay, no, blade na gamit blade. Blade tinadamo. Puta. Dili-blade yung damo. Putay, plate mo na lang yan, Ano to? nagpakala niya, hype na tupad na yan. Oh, nagsiselfone, may nagsiselfone. Anong nililinis? Ano to? Ulitin natin, ha? Kapapadala lang to sa akin. Ay, no, tagi-isang damo, ginugupit. Isa-isang damo, nag-aaksela ng panahon yan eh. Ay, ano ba kayo ng damo na yan? Ay, no, blade na gamit blade.
Blade kinadamo. Puta. Biniblade yung damo. Puta, plate mo na lang yung mga nagpakala niya. Hayop na tupad na yan. Oh, nagsiselfon. May nagsiselfon pa na tao. Biniblade yung damo. Ano yung project? Gusto ko magpa Project to pat. gusto ko magpaakyat ng ano 'no, domestic helper sino ba dito sa inyong nandiyan na sa loob, ang domestic helper? I-on niyo nga yung video tapos mag-raise kayo ng hand. Kasi kayo sino ba? Sandali, i-try natin si ordinary housewife. Ordinary housewife. Anong atin? Taga saan ka? Nasaan ka? Hello? Magsalita. Ay, sorry Girl, po. nakamute. Dito po ako sa Manila. Hindi ko na lang po i-specify yung lugar ha. Kasi may personal experience diyan kasi ang nanay ko ay isang guro siya sa isang eskwelahan dito sa Metro Manila. Tapos nagulat ako one time, umuwi siya ng bahay namin. Sabi niya, naghahanap ng mga magtutupad, yung yung maglilinis-linis, ganyan. Tapos, ang bagayan daw po ay dapat ay 6K. Pero, yung 6K na yon 5K na lang ang mapupunta doon sa magme-membro ng tupad kasi yung 1,000 ata ay doon sa parang yung nagre-recruit, parang ganon. Tapos, hello po? Yes, go. Tapos, okay po. Tapos yun na nga. Tapos, dahil yung nanay ko ay government employee, hindi siya pwede kasi mahalata siya kasi bawal ngayon yung mga government employee. So, ang ginawa niya, hinatak niya ngayon yung tsuhin ko. Tapos, ang ginawa ng tsuhin ko, syempre, dahil 2 days po ata ay 5K. So, ang ginawa nung tsuhin ko ay nagdala lang po siya ng damit, tapos nagdala ng walis, lumabas, nagwalis-walis, nagpicture, tapos bumalik, nagbihis, kasi yun na yung, kumbaga, yun yung first day niya. Tapos yung second day niya, nagbihis na siya ng damit, walis-walis. So, that's it. Hindi ko nga po alam kung umabot ng 1 oras yun. As in, talagang lang siya. Parang ako na nakikita ko yun personally, na-dishearten ako kasi, teka, parang, that's a clear sign na talagang parang, ano ba yun? Parang Nanakaw nakakainis to. na yung This is 5K theft. na opo. This is theft. This is Yun robbery. talaga. Tapos nung umuwi ako ng probinsya, ma'am, ganun din doon, ganun din. Tapos nagulat ako kasi bakit kailangan ng maglilinis ng mga daan-daan? Trabaho yan ng mga kagawad, yung mga opisyalis ng barangay. Buwan-buwan, meron yan silang mga schedule kung sino naglilinis, sino nagtitrim, ganyan-ganyan. Bakit kailangan pang swelduhan ang ibang tao at maging member ng ganyan-ganyan? Tapos sabi namin, parang kaming mga nasa middle class, bakit kami hindi nabibigyan ng pagkakataon na pwede ba kami din yung mga ganyan, isali? Bakit parang some sort of secretive siya, pero nandyan po siya, nahahalata. Weird na nobody is speaking about it po, pero nakikita po namin yan everyday. Dito po sa street namin, nakikita po namin yan, may mga tupad. Tapos, maiisip mo parang, di ba may Metro 8, may mga barangay 8 na naglilinis. Bakit kailangan mag-hire pa ng iba at magbayad ng ganong kalaking halaga for ng sandaling panahon? Tapos, ang laki ng sweldo nila. Hindi ko po magets. Anong nangyayari sa atin dito? Hindi lang kami po makapagsalita kasi hindi namin alam saan kami dudulog. Parang iyan lang po yung sentiment naming mga regular na Di ba? Mali ito eh. So anything else? Thank you, ordinary housewife, sa iyong sharing. Iyon lang po, ma'am. Salamat Thank po. you. Thank you. Okay, magpapakit din. kasi tayo ng iba eh. Sandali, bababa lang kita ha. Okay. Okay. Next. Sino bang pwedeng next? Ikaw ba, Noel? Bumalik ka, Noel? Meron ka na bang uling panibago?
Oh, wala 'to si Noel. Hello? Bumalik ka, Noel. Anong Hinihintay ko pa yung pictures ng kapatid ko eh, sorry. okay. Babalik ako. Okay, next, si George. George? Taga-saan ka at nasaan ka at anong ganap mo sa buhay? Wala na 'to si George. Naku ha, not listening. Tatanggalin ko kayo at may mga gustong umakyat at hindi makaakyat. Ito si Kid Wanderer. Kid Wanderer, are you there? Yes, I'm here. Can you hear Taga-saan me? Yes, I can hear you. Taga-saan ka at nasaan ka at anong ganap mo sa buhay? Ayan. So, nasaan ako? Nasa Ortigas, taga Pasig. So, ayan. So, ako din naman, Anong may ganap mo, personal... girl? Anong Ito, ganap mo? nagwo-work. Nagwo-work tayo ngayon. Pero, syempre, Ano ngang work mo, girl? work Napaka-mysterious mo. sa IT yung work ko. Okay. Ayan. Oh. Ayan. So, itong mga nakikita kong mga pictures, pati yung mga post mo, naiinis ako na nagagalit kasi yung tax nating mga Pilipino dito sa mga tamad na pupunta, no? And hindi lang itong tupad yung lantarang pagnanakaw or sabi na natin na um, vote buying din kasi ito eh, itong tupad, AKAP, AIX, it is vote buying in a broad daylight eh, no? Um, meron akong na-encounter. Pagnanakaw. Hindi na, wag na tayo mag-ano ng vote buying. Pagnanakaw to. Oo, very true. Oo, very true. Mayroon na akong mga napansin na yung mga nagwawalis-walis sa sa sidewalk, no. Meron pa nga iba, yung mga nasa eskinita lang, yung iba ang ginagawa nagtsitsismisan lang naman. Hindi lang naman nagwawalis yan sa sa mga sidewalk eh, no. Pero in fairness naman dun sa iba na 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 participant na ng itong tupad na 'to, may ibang areas to be fair ha, may ibang lugar na talaga naglilinis from one long end ng kalsada hanggang dun sa isa pang dulo. Pero ang most highlighted kasi nitong itong kalokohan ng tupad na 'to is yung mga katulad niyan, yung mga nasa video sa pinapakita mo. If I will remember then, no, na merong kang naging post before na merong tupad beneficiary na meron pa naka-braces. So, Yes. 'di ba, iniisip ko na kung naka-braces yun, di ibig sabihin mayaman na yun. So, 'di ba, parang naglolokohan kung sino man yung nakaisip nitong tupad na 'to, naglolokohan lang tayo, eh, naggagaguhan lang tayo dito, eh, 'no? Sana Hindi ma nga 'to sana hindi 'to trabaho, eh, kasi may mga Metro Aid ka. correct. Trabaho Eh, nila yan, eh, di dagdagan mo yung sweldo nila. Bakit mo ibibigay itong sweldo diyaan if this is a waste of time. This correct. doesn't add anything to the economy. Dapat 'di ba Mm. actually nga yung mga pinang-ano niyo diyan, pinang-funding niyo na lang sana ng PhilHealth ng mga tao na pinagawa niyo Correct. na lang infrastructure. Kada barangay, kada city, and meron pa ngang government ayan yung MMDA, lahat sila may mga Metro Aid yan, may mga street sweepers yang mga yan. Legal yan at meron silang pinipirmahan na katunayan na pumasok sila. Yung iba sa barangay namin, nakikita ko na nakapila sila diyan tapos may pinipirmahan sila sa papel. Parang attendance ba? Ganon. Itong sa tupad, hindi ko alam kung may attendance to eh. Meron No? siyang attendance. Oo. That is the point. Ang Mm, ano mm, dito, mm. hindi kung may attendance o ano. Ang ano dito is trabaho ba 'to? Ito ba No, yung hindi. kayo ay nagbabayad ng buwis. Tapos Correct. ikaw, mag-ha-hire ka ng kasambahay. Eto ang trabaho? True, tapos yung iba Kasambahay mo nagse-cellphone yan, na ha? nagtsitsismisan Alam lang niyo ha, oo. alam niyo mga kasambahay kung gaano yang kahirap magtrabaho sa isang araw tapos makakakita ng ganyan? Ito 10 days, 5,000. Magkano ang sweldo ng kasambahay? 5,000 to 8,000. Tapos anong ginagawa ng kasambahay? All around. 12 Mm. hours for 30 Correct. days. Ilan lang ang ano.
Tapos ito makikita mo, kasambahay ka, hindi ka maiinsulto. Correct, 'no? At saka naisip ko lang din na kung itong tupad na 'to is sabihin na nating forever 'tong programa ng government, eh, di sana wala ng kasambahay sa ano natin, wala ng kasambahay na nag-a-apply ngayon sa mga ano, sa mga nangangailangan ng kasambahay, lahat sila nasa tupad na. Kasi ang dali-dali lang ng trabaho ng ano, ng tupad, oh. Merong mga beneficiaries ng tupad na naka-braces, meron pa nga naka-iPhone, yung iba merong magandang kotse. So, wala akong ma-say, ang kapal ng mukha ng kung sino man nakaisip nitong tupad, AIX, whatever. 'Di ba ano 'to, hindi ka nga may batas, eh, na tapat mo Correct. linis mo. Mm, Bakit yung mm. taxpayers magbabayad siya ng tagalinis ng tapat ng bahay ng iba, eh, responsibilidad mo nga 'yan ayon sa batas na tapat mo ay linis mo. That is actually part of every barangay ordinance. Correct. Ano 'to? Anything else, Kid Wonder, at magpa-practice pa. Ayun. Ayun, balik na ako sa work ko and thank you so much for promoting this kind of information na sana magising yung taong bayan na, "Guys, tax natin Ninanakawan kayo. tax natin 'to. Pinagnanakawan tayo, ginagawa tayong milking cow nitong mga nasa kongreso na 'to." So, sana magising kayo sa katotohanan na pinagnanakawan tayo in a broad daylight. So ayun, thank you so much, Ingat ka ka-moisture. sa Thank moisture. you.